Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang mabuting balita sa araw na ito ay mula kay San Mateo, Kabanata 18, talata 12 hanggang 14. At sa ebanghelyong ito, sinasabi ni Jesucristo na kung ang isang tao'y may 100 tupa at nawala ang isa, iiwan niya ang 99 sa bundok upang hanapin ang naligaw. At kapag natagpuan na ito, siya ay magagalak. Ang kanyang kagalakan ay malakis sa isang tupang nawala at natagpuan kaysa sa 99 na hindi naman naligaw. At sa ebanghelyong ito, makikita natin si Jesucristo nilalarawan bilang mabuting pastol. Ang mabuting pastol ay pinapangalagaan ng kanyang kawan. At kung may mawala man, kanyang hahanapin. Gagawin niya ang lahat upang ito ay matagpuan. Sapagkat ang Panginoon ay totoong nalalaman ang panganib na maaaring mangyari sa isang tupang naliligaw. Ang isang tupang naliligaw na hiwalay sa kawan at malayo sa kanyang pastol ay nasa panganib na masila ng mababangis na hayop sa gubat. O kaya naman ay mahulog sa malalalim na bangin na maaari nitong ikapahamak. O kaya naman ay mabitag ng iba't ibang bitag sa ilang. Kaya nga, ang ebanghelyong ito ay isang paglalarawan din ng buhay ng bawat isa sa atin. Sa tuwinang tayo ay hihiwalay sa kawan ng Diyos sa simbahan at lalayo sa pastol sa ating Panginoong Hesukristo na ilalagay ang ating buhay sa panganib. Maraming masasamang kasalanan, kamunduhan na ang maaaring sumila sa atin. Maaari tayong paslangin. Maaring hindi pisikal na kamatayan ang ating maranasan, ngunit maaring espiritual na kamatayan. Maaari tayong mahulog sa malalalim na bangin ng kamalian, malalalim na bangin ng kasalanan, at mahirapan tayong umahon at makalabas. Tayo ay maging mga alipin ng mga maruruming kasalanan sa sanlibutan. Tayo rin ay maaaring mabitag ng iba't ibang temptasyon. At doon tayo ay makukulong at hindi na makakalaya. Kaya nga, ang sinasabi ng mabuting balita ngayon, may isang mabuting pastol na palagian tayong hinahanap. Nalalaman niya kapag kulang ang kanyang kawan at hindi siya matatahimik hanggat hindi niya natatagpuan ang nawawala. Kaya nga sa araw na ito, tayo ay magpasalamat sa Diyos. Sabagkat bagamat minsan tayo ay nawawala, tayo ay napapariwara, tayo ay nasusugatan, tayo ay nalalaglag sa bangin, tayo ay nabibitag ng kasalanan, ang mabuting pastol ay nais tayong hanapin. At sa tuwing tayo ay matatagpuan, ganun na lamang kalaki ang kanyang kagalakan. Tayo ay papasanin sa kanyang mga balikat upang ibalik sa kanyang kawan. Sa araw na ito at sa panahon ng Adbyento, atin itong pagnilayan. Ang pagdating ng Panginoon ay hindi para tayo ay husgahan at parusahan. Ang pagdating ng Panginoon ay upang tayo ay hanapin at matagpuan. Sapagkat isa lamang ang tanging nais niya, ibalik tayo sa kawan at pangalagaan ang ating buhay. Kaya tayo magpasalamat sa Panginoon
sapagkat nakatingin siya sa atin ngayon. Tayo ay binabantayan. Tayo ay iniingatan. At tayo ay patuloy na minamahal. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.